Let's open the Bible, Romans chapter 1. Buksan po natin sa Biblia, mga taga-Roma po, Kapitulo 1. Romans chapter 1, verses 16 and 17. Kapitulo 1 po, versikulo 16 hanggang 17. Romans chapter 1, verses 16 and 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi ko ay kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula pa sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. All the Bible books are important. Lahat po ng aklat tungkol po sa Biblia ay napakahalaga. But especially the book of Romans is very, very important. Lalong-lalo na po yung aklat ng Roma, ito po yung napakahalaga. It's talking about the doctrine, about the faith. Tumutukoy po ito sa doktrina tungkol po sa pananampalataya. So whole the message, theme of the Romans is the just shall live by faith. Yung mensahe po ng mga aklat ng mga taga-Roma na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Martin Luther got salvation through this verse. Si Martin Luther po, naligtas po siya sa pamamagitan ng bersikulo na ito. And John Wesley said through the sermon of the Martin Luther about the Romans, he was enlightened and his heart was burning. Ayon po kay John Wesley na dahil po sa sermon ni Martin Luther sa aklat ng Roma, siya po ay nalinawan at nabuksan po yung kanyang puso. And John Bunyan said through the Romans, he got the idea to write the Pilgrim's Progress. At ayon po kay John Bunyan na dahil po sa aklat ng Roma, nagkaroon po siya ng inspirasyon upang maisulat po yung Pilgrim's Progress. So today, we're gonna learn the lesson through the Romans chapter 1. Kaya ngayong araw po, pag-aaralan po natin yung mga aral sa Roma Kapitulo 1. Actually, when we see the structure of the whole Romans, we can see the whole Bible is in the Romans. Sa katunayan po, kung malalaman po natin yung buong kabuuan ng aklat ng Roma, may kita po natin yung buong Biblia. So actually the Bible talk about the 4 topics. Yung Biblia po, tumutukoy po ito sa 4 na paksa. First, God is alive and Bible is Word of God. Una po, ang Diyos ay buhay at ang Biblia ang tunay na salita ng Diyos. And second, we are born as a sinner. That's why we have to go to hell. Yung pangalawa po, tayo ipinanganak na makasalanan, kaya nararapat tayo mapunta sa impyerno. But because of the faith, we can get salvation. Ngunit dahil po sa pananampalataya, maaari po tayong maligtas. Then, after we get salvation, how to live for God? Ngayon po, pagkatapos ng kaligtasan, paano naman po tayo mamumuhay para sa Diyos? That's the 4 major topics in the Bible. Ito po yung 4 na pinakaunahing paksa sa Biblia po. Then actually, the Romans cover these all topics. Sa katunayan po, yung lahat ng paksa na to ay may kita po sa aklat ng Roma. So, in our Bible seminar, we follow this way. Sa ating pong Bible seminar, ito po yung paraan na ating pong sinusunod. So, we study about the evidence about God and Bible. Ating pong pinag-aaralan yung mga ebidensya tungkol po sa Diyos at sa Biblia. And in session 4, we study about sin and God's judgment. At sa session 4 naman po, pinag-aaralan natin yung tungkol sa kasalanan at sa paghuhukom. In 5th session, we study about salvation. Sa ikalimang session po, pinag-uusapan po natin tungkol sa kaligtasan. And then we study our Christian life after we get salvation every Sunday, every Wednesday. At pagkatapos po ng kaligtasan, ating pong pinag-aaralan yung Christian life kada linggo at kada Wednesday. And in Romans, from chapter 1 to 11, it follow the flow of it's talking about the topic number 1 to 3. Sa Roma po, Kapitulo 1 hanggang 11, yung pinag-uusapan po dito ay yung paksa nung una, ikalawa at yung ikatlo. So when you study the book of Romans, you will see how much our Bible seminar is right biblically. Kaya kapag po nabasa po natin yung aklat ng Roma, may kita po natin na kung paano yung ating Bible seminar ay tama ayon po sa Biblia. And from chapter 12 to 16 is talking about the Christian life. At sa chapter 12 hanggang chapter 16 naman po, tumutukoy po ito sa ating buhay Kristiyano. So briefly, I explained the
topic in each chapter. Bahagya po, akin pong ipapaliwanag yung mga paksa kada po kapitulo. The Romans chapter 1 is talking about the Gentiles are sinners. Sa Roma Kapitulo 1 po, tumutukoy po ito na yung mga hintil ay makasalanan. And chapter 2, even Jews are sinners. Sa Kapitulo 2 po, kahit yung mga Hudyo ay makasalanan. Chapter 3, all people, that's why all people are sinners. At sa ikatlo naman po, lahat po ng tao, kaya po lahat ng tao ay makasalanan. But through the faith, we can get salvation. Ngunit sa pamagitan po ng pananampalataya, maaari po tayo maligtas. And in chapter 4, there is the example, people get salvation by faith. At sa chapter 4 naman po, andito po yung mga halimbawa ng mga tao na naligtas sa pamagitan po ng pananampalataya. They are Abraham and David. Ito po si Abraham at si David. And in chapter 5, through the one man, all people became sinner, but through the one man, all people become righteous. At sa Kapitulo 5 naman po, sa pamagitan po ng isang tao, ang lahat naging makasalanan, ngunit sa pamagitan din ng isang tao, lahat po ay naging matuwid. And in chapter 7, when we get salvation, we have a two law in our heart. At sa Kapitulo 7 naman po, kapag po nung naligtas po tayo, meron pong dalawang kautusan sa ating pong puso. One law is the law of sin. So we want to commit a sin. Yung isang kautusan po ay yung kautusan ng kasalanan, kaya gusto pa rin po nating magkasala. But another law is the law of God. That's the God wants to guide us to live for God. At yung isa pa pong kautusan ay yung kautusan ng Diyos, yung po yung paggabay ng Diyos upang mamuhay po tayo para sa Diyos. Then in chapter 8, how can it be possible? How can our Holy Spirit control our sinful nature? At sa Kapitulo 8 naman po, dito naman po na ituturo kung paano yung banal na Espiritu ay pagtatagumpayan yung ating likas na In pagkamakasalanan. chapter 8, when we stayed in Jesus, when we stay in the church, we can get strength to overcome our sinful nature. Sa Kapitulo 8 po, kapag nanatili tayo kay Jesus o sa church, magkakaroon po tayo ng kalakasan upang mapagtagumpayan yung ating kasalanan. And from chapter 9, 10, 11 are talking about Israel, past history and present and future. At sa Kapitulo 9 hanggang 11 naman po, tumutukoy po ito sa mga Israelita, yung kanilang nakaraan, yung ngayon at saka yung hinaharap pong kasaysayan ng mga Israelita. So in the past, in chapter 9, in the past, Israel was chosen. Sa Kapitulo 9 po, noon po, yung mga Israelita ay yung bayang But pinili. in chapter 10, but now Israel reject the gospel. At sa chapter 10 po, na ngayon po, tinanggihan po ng mga Israelita yung Ebanghelyo. But in chapter 11, Israel will get salvation in the future. At sa Kapitulo 11 naman po, na yung mga Israelita ay maliligtas sa hinaharap. But anyway, they are rejecting the gospel now. Gayunpaman, ngayon po, kanila pa rin pong tinatanggihan yung Ebanghelyo. So from chapter 12 to 16, we must not reject the gospel like Israel people. At sa chapter 12 hanggang chapter 16 naman po, hindi po dapat natin tanggihan yung Ebanghelyo gaya ng mga Israelita. And it talking about our Christian life after we get salvation. At tumutukoy na din po ito sa ating buhay Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan. So chapter 12, we have to offer ourselves as a living sacrifice. Kaya sa chapter 12 po, kailangan po nating ihandog yung ating sarili bilang buhay na alay. And chapter 13 is talking about we have to obey the government. At sa chapter 30 naman po, nakasulat dito na kailangan po natin sundin yung government. And chapter 14 and 15 are talking about we should be united in the church. At sa chapter 14 to chapter 15 po, tumutukoy po ito na dapat po tayo magkaroon ng pagkakaisa sa iglesia. And chapter 16 is talking about the co-workers of Apostle Paul. At sa chapter 16 naman po, nakasulat dito po yung mga kamanggagawa ni Apostol Pablo. So hopefully, every week, we're gonna study the chapter by chapter. Kaya umaasa po ako na kada linggo atin po mapag-aralan, kapitulo sa kapitulo. Naintindihan po? So today we finish the book of Romans. Ngayon po natapos na natin yung aklat ng Roma. We will study the more details in every chapter every Sunday. Pag-aaralan pa po natin ng higit yung mga higit pang detalye kada po linggo. The Romans chapter 1. It's talking about all Gentiles are sinners. Yung Roma Kapitulo 1 po, tumutukoy na lahat ng hintil ay makasalanan. The verse 18. Sa versikulo 18 po, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng at kasamaan ng mga tao, nasa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. The wrath of God is revealed
ang puot ng Diyos ay nahahayag. God really get angry because of the all ungodliness. Galit na galit po yung Diyos sa lahat po ng kalikuan. So the since Adam and Eve committed sin, all people became evil and committed sin. Simula po nung nagkasala po si Adan at Eva, lahat na po ng tao ay naging masama at gumagawa ng kasalanan. That's why people are supposed to be judged by God. Kaya nga po yung tao, dapat po silang hatulan ng Diyos. Actually, God gave us so many ways to find the true God. Sa katunayan po, yung Diyos, nagbigay po siya ng marami pong paraan upang matagpuan yung tunay na Diyos. In us, God already gave us the spirit and the desire to seek true God. Sa ating puso, sa loob po natin, yung Diyos nagbigay ng espiritu na naghahanap po ng tunay na Diyos. And out of us, there is the creature. God gave us the creature to find the true God. At labas po sa atin, nandun po yung mga nilalang na magpapatotoo po upang makita yung tunay na Diyos. So even though God gave these ways to find the God and to find the salvation, people don't find the God and salvation. They just commit a sin. Kahit po na nagbigay yung Diyos ng mga paraan na ito upang yung tao makita po nila yung tunay na Diyos at tunay na kaligtasan, hindi po nila hinahanap yung tunay na Diyos at yung kaligtasan at patuloy lang po silang gumagawa ng kasalanan. That's why all people are supposed to be judged. Kaya po lahat ng tao ay nararapat na hukuman. The verse 19, Sa verse, because what may be known of God is manifest in them. God already put the heart to find the God in the people. sa verse 19 po, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yung Diyos po naglagay na po sa atin ng paraan upang mahanap po natin yung Diyos. God has shown it to them. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. So even though we are not educated, we already have the heart to find who is the true God. Kahit hindi po tayo edukado, meron na po tayong puso na hahanapin yung tunay na Diyos. Please bookmark here, Romans chapter 1, and let's look at the Genesis chapter 1. Lagyan po natin dito ng tanda sa Roma Kapitulo 1. Buksan po natin sa Genesis chapter 1. In English version, the expression is different, create and make. Sa English po, yung sinasabi po dito ay magkaiba. Create and make. The create means from nothing, God make something. Yung paglalang po, mula sa wala, yung Diyos ay gumawa ng pagkakaroon. But make, the meaning of make is different. Ngunit yung kahulugan ng ginawa ay iba po. Based on the materials, with the materials, when we make something, we can say we make. Ayon po sa ating mga materyales, kung meron po tayong gagawing isang bagay, ang sinasabi po natin, yun ang ating ginawa. So we make a car. We cannot say we create a car. Atin pong ginawa yung sasakyan, hindi po natin masasabi na ating nilalang yung sasakyan. Because through all the material, we just assemble and make it. Dahil sa pamamagitan lamang po ng lahat ng materyales, atin po pinagsama-sama ito at ginawa. Then in Genesis chapter 1, God mentioned the expression create 3 times. At sa Genesis chapter 1 po, sinabi po ng Diyos yung salitang ginawa ng 3 ulit. The verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa verse 1 po, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So at that time, God made all kinds of material things. Sa panahon po na ito, nilikha po ng Diyos yung lahat ng materyales. In the first day, second day, third day, God just arranged these things. Sa unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, yung Diyos po, kanya lamang pong pinaghiwa-hiwala yung mga bagay na yun. And verse 21, Sa versikulo 21 po, in the fifth day, God made the animals which have the soul. at sa ikalimang araw po, yung Diyos ay lumikha ng hayop na meron pong kaluluwa. So verse 21, so God created the great sea creatures and every living being that moves. Sa verse 21 po, kaya't nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw. God already created the soul. Nilikha na po ng Diyos dito yung kaluluwa. That's why in verse 25, when God make a beast, God didn't say He created. Kaya nga po sa verse 25, nung nilikha po ng Diyos yung mga may ilap na hayop, hindi niya po sinabing ginawa.
God made the beast of the earth. Nilikha ng Diyos ang maiilap na hayop sa lupa. And when God created the human that has the spirit, God says created. At nung nilalang po ng Diyos yung tao na meron pong espiritu, ang sabi po ng Diyos, nilalang. So verse 27, God created the man in his own image. Sa verse 27 po, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. So all the material don't have the soul. Lahat po ng materyales ay wala pong kaluluwa. All the animals don't have the spirit. At lahat po ng hayop ay wala pong espiritu. Only man has a body, flesh, and soul and spirit. Tao lamang po yung may katawan, laman, at kaluluwa at espiritu. That's why only man is seeking for the true God. Kaya nga po yung tao lamang yung nagtahanap sa tunay na Diyos. Have you seen the monkey show? Nakapanood na po ba kayo ng mga hayop na yung ng mga unggoy? Monkey Unggoy show. po. Monkey drive and the jump and they ski. They are great. Yung mga unggoy po na nagmamaneho, tumatalon at nag-i-ski, sila po yung mahuhusay. But even though people train them again and again, the one thing they cannot do is prayer. Kahit po na tinuturuan ng tao yung mga unggoy ng paulit-ulit, yung isang bagay na hindi nila natututunan ay yung manalangin. Because they don't have a spirit. Dahil wala po silang espiritu. That's why they don't look for God. Kaya hindi po nila hinahanap yung Diyos. But even though the people they never learn about religions, even in the jungle, people find the true God. Try to find the true God. Ngunit yung tao po, kahit hindi po nila pag-aralan yung relihiyon, kahit po sa kagubatan, yung mga tao po doon, hinahanap po nila yung tunay na Diyos. Someone says, Pastor, I don't have that kind of heart. Sabi nung iba, Pastor, ako po wala akong ganyang puso. I think there is no God and nothing. Ang iniisip ko po, walang Diyos at wala siya. But think about this. For example, when his son got the accident and the bleeding and almost dead, what will he do? Ngunit halimbawa lamang po ito, paano kung yung anak niyang lalaki ay na-aksidente, dinudugo na at halos mamamatay na, ano po yung ginagawa niya? I'm sure he will pray. Sigurado po kung mananalangin siya. Even though he says he doesn't believe in God, when he face on the real difficulties, he pray, Lord, or if there is any God, please help me. Kaya kahit po sinasabi niya hindi siya naniniwala sa Diyos, ngunit kapag naharap po siya sa kahirapan, siya po yung mananalangin na, Panginoon, ako, kung sino mang Diyos ka, pakiusap, pakinggan mo ako. So God already put this heart in us when God created us. Kaya inilagay na po ng Diyos yung puso na to sa atin nung nilikha niya po tayo. Because God wants us to find the God. Dahil yung Diyos po, gusto niya po na hanapin natin siya. Let's go back to Romans chapter 1. Balikan po natin sa Roma, Kapitulo 1. And another way to find the true God, God already prepared, is the creatures. At upang ihanda po ng Diyos yung makita po natin siya, inihanda niya rin po yung mga nilalang. The verse 20, Verse 20 po. basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mula pa ng likain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. God is invisible. Yung Diyos po ay hindi nakikita. But when God created the heavens and the earth and everything, God put His power and His wisdom in them. Ngunit nung nilikha po ng Diyos yung langit at lupa at lahat ng bagay, yung Diyos po, inilagay niya po yung kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos. So the Bible says, His eternal power and Godhead. Sabi po ng Biblia, ang kanyang walang hanggan at walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Godhead. Pagka-Diyos. Pagka-Diyos? Opo. Oh. Pagka-Diyos. How about our head? Paano naman po yung ating ulo? It's not too smart. Hindi po ito napakahusay. But what about Godhead? Ngunit ano po yung ulo ng Diyos? It's unlimited the wisdom. Ito po yung walang hanggang karunungan. That's why when we look at the creatures, we cannot excuse, we cannot deny there must be creator. Kaya nga po kapag nakita po natin yung mga nilalang, hindi po natin maidadahilan na at hindi natin matatanggi na meron pong may lalang.
So the Bible says they are without excuse. They will confess that they are all designed and made by Creator. At sabi po ng Biblia, upang wala silang maidadahilan, ibig sabihin po, lahat po sila ay dinisenyo at ginawa. So through the religious heart and through the creatures, God already wants us to find. God already give us the way to find the God. Kaya po sa pamagitan po ng pusong naghahanap sa Diyos at sa mga nilalang na bagay, yung Diyos po, inihanda niya na po yung paraan upang makita po natin yung Diyos. What does it? Ano po ito? Bet? Paniki po. Mali, Paniki. paliki, Niki. Paniki. paniki. Opo, boss. Paniki. Ay, yes. Paniki. You know, the paniki has a very bad eyesight. Alam niyo naman po na yung paniki po ay malabo po yung kanyang paningin. So they cannot see you well. Hindi niya po kayo nakikita ng malinaw. But in the night, they can fly very well. Ngunit sa gabi po, sila po ay nakakalipad ng napakahusay. Scientists covered their eyes, Yung mga scientists po, kanila pong nilagyan ng takip yung kanyang mata. but they have no difficulty to fly. Ngunit wala pa rin po silang hirap na lumipad. Even there are many obstacles, they can avoid very well. Kaya kahit po maraming harang, kanila po itong naiiwasan ng napakabuti. Why? Bakit po? Because when we go to the hospital, we can take an X-ray, right? Alam niyo po, di ba, kapag nasa hospital po tayo, kumukuha tayo ng x-ray. Then we can see just flat bone. May kita lamang po natin yung ating mga buto. But through the three dimensions, when we check the CT scan, we can see our organs with the three dimensions. Kaya at sa 3-dimension naman po, kapag kumuha tayo ng CT scan, may kita po natin yung ating mga laman o yung laman loob ng naka 3-dimension. 3D, 3D. 3D po. Oh. So this is 2D, Ito po ay 2D. and this kind of things is 3D. At ito pong bagay na ito ay 3D. Then, have you seen the CT scanner? Nakakita na po ba kayo ng CT scanner? It's very big. The people goes in like this. Napakalaki po nito. Yung tao ipapasok po dito. Amazing thing is, the bat has the CT scan in his body. Kamanghamanghang bagay po na ito na yung paniki ay meron pong CT scan sa kanyang katawan. So when he flies, he opened the mouth. Kaya pag lumilipad siya, binubuksan niyo po yung kanyang bibig. And it send the signal. Nag-send po siya ng signal. Then it hit the things and reflect. At tumatama po ito sa mga bagay at bumabalik. Then in his brain, he make an image. At sa kanyang utak po, nakakagawa po siya ng larawan. That's why without the eyes, it knows what is there. Kaya kahit malabo po yung paningin niya, alam niya po kung ano yung nandun. Luckily, we cannot hear their sounds because it's very high tone. Swerte po tayo na hindi po natin narinig yung kanilang tunog dahil napakataas po nito. If we can hear their crying, it will be very noisy, right? Kung marinig po natin yung kanilang pag-iyak, napakaingay po nun. Whenever they fly, Sa tuwing lilipad po sila, sumisigaw sila. but not to disturb us, God make their voice very high hertz. Upang hindi po tayo maabala, yung Diyos po, kanila pong ginawa po niya na yung kanyang boses ay napakataas. So the bat doesn't know why he has the CT scanner in his body. Yung paniki po, hindi po niya alam bakit meron siyang CT scanner sa kanyang katawan. They are well designed, amazingly designed. Sila po'y kamanghamanghang ginawa. So when you look at all things in the world, we cannot deny there must be Creator. Kaya kapag pinagmasdan po natin yung lahat ng bagay po sa mundo, hindi po natin may tatanggi na meron pong may lalang. Whenever the teeth, for another example is teeth. Yung isa pa pong halimbawa ay yung ngipin.
here is the teeth, right? Nandito po yung ngipin. Please follow me. Sundan niyo po ako. Ang. These teeth, upper teeth and lower teeth, they are perfectly matched, right? Yung ngipin po natin sa taas at sa baba, perfecto po silang magkapareho. Tama po ba? That's why we can chew and no problem. Kaya nga po nakakanguya po tayo ng walang problema. But when amazing thing is, when the teeth is made in our body, they are already make all the shape Yung kamanghamang before it comes out. yung kamanghamanghang bagay po na ito, kapag po yung ngipin natin ay ginagawa pa lamang po sa ating katawan, ito po ay nagkakaroon na ng hulma bago po ito lumabas. We didn't match it, the upper teeth and the lower teeth when we are chewing. Hindi po natin pinagpapareho yung ating ngipin sa taas at sa baba kapag ngumunguya. Before it comes out from our body, they are already made Bago and pa, designed. bago pa po ito lumabas sa ating katawan, ito po ay nagawa na at na-design na. When they come out, they are perfectly matched. At kapag lumabas na sila po ay perfectong magkatugma. So who designed? Sino pong gumawa? It means there must be designer and creator. Ibig sabihin po, meron pong nagdisenyo at may lalang. So God already prepared so many ways to find the true God. Kaya yung Diyos po, nagbigay na po siya ng napakaraming paraan upang mahanap yung tunay na But Diyos. instead of using this heart and these creatures to find the true God, they just commit a sin. Kaya imbis na gamitin po nila yung puso na ito upang hanapin yung tunay na Diyos at tunay na kaligtasan, yung ginagawa lamang po nila ay gumawa ng kasalanan. So Romans chapter 1 verse 21, Sa Roma Kapitulo 1, versikulo 21 po. because although they knew God, so even though God prepared the many ways, they did not glorify Him as God, and nor were thankful, but became perverted in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Kahit po yung Diyos, naghanda na po siya ng paraan upang mahanap siya, yung kanila pong ginawa ay hindi kinilala yung Diyos at sila po ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. So instead of God, they worship idols. Kaya imbis na yung Diyos, kanila pong pinaglingkuran yung mga Diyos-Diyosan. So verse 22 and 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pagkaangking marunong, sila'y naging mga hangal. At ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga gumagapang. God's glory is incorruptible. Yung kaluwalhatian po ng Diyos ay hindi nasisira. But image made like a corruptible man, the idols, as a shape of the bird or the other things, they are nothing. Ngunit yung kaluwalhatian po ng mga nasisirang imahe ay nasisira na kahawig man sila ng ibon o ng anuman, sila po'y wala. The verse 25, let's read it together. 3, 2, 1. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa kanila sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. So here are creatures and creators. Meron pong nilalang at lumalang. Creator made the creatures. Yung lumalang po, nilalang niya yung nilalang. That's why the creatures cannot be our God. Kaya nga po yung nilalang ay hindi po natin maaari maging Diyos. Creator will be our God. Yung lumalang po, yung dapat nating Diyos. But people, instead of creator, they worship creatures. Ngunit yung mga tao po, imbis na yung lumalang, kanila pong sinasamba yung nilalang. That is the Diyos-Diyosan. Yun po ay Diyos-Diyosan. That's why God really hates the idolatry. Kaya nga po yung Diyos, galit na galit po siya sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. People hold the necklace, the cross, the shape of the cross, and they pray. And when they pass the Roman Catholic Church, they do like this and pray. They worship and rely on the material things. Yung mga tao po, meron po silang rosaryo at sila po ay nananalangin ng ganito at kapag napapadaan sila sa simbahan ng Katoliko, nananalangin po sila. Sila po, yung mga tao po, nakaasa po sila sa mga materialis na bagay. Let's look at Isaiah chapter 44.
Tignan po natin sa Isaías, Kapitulo 41, 44. Isaiah chapter 44, verse 15. Verse 15 po. Puno, the tree. Puno po. Oh, he's talking about puno. Ito po yung tumutukoy sa puno. The verse 15, would you read? Pagkatapos, iyon ay magiging panggatong para sa tao, kumukuha siya ng bahagi nito upang ipagpainit sa sarili. Siya ay nagsisindi ng apoy at nagluluto ng tinapay, gagawa rin siya ng isang Diyos at sasambahin niyon, ginagawa niya itong larawang inanyuan at lumuluhod sa harapan niyon. So here is the wood. Narito po yung puno. And through this wood, people make the carved image, their idol. At sa pamamagitan po ng kahoy, yung mga tao po'y gumagawa ng isang nilalang na bagay na kanila pong And Diyos-Diyosan. with the rest part, people roast the tinapay and roast the meat. At yung ibang bahagi naman po, yung mga tao po ay ginagamit yun upang maging panggatong sa tinapay at sa mga karne. But actually, this wood and that wood came from same tree. Ngunit sa katunayan, yung kahoy na yon at yung kahoy na pinanggatong ay galing lamang sa parehong puno. So God said, why this part becomes your God and the other part becomes the wood to roast the tinapay? Kaya nga po yung Diyos, sabi niya, bakit yung ibang bahagi na ito ay inyong naging Diyos-Diyosan at yung ibang bahagi naman nito ay ginagamit yung panggatong upang magluto ng tinapay? They are just trees. Sila lamang ay puno. So the verse 17 is very funny. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang nalabi ay ginagawa niyang Diyos ang kanyang Diyos-Diyosan. Kanya itong niluluhuran at sinasamba, dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. So they make their God and worship it and said, save me. Kaya gumagawa po sila ng kanilang Diyos-Diyosan at sinasamba ito at sinasabing, iligtas mo ako. Let's look at the Isaiah chapter 46. Tignan po natin sa Isaías, Kapitulo 46. 6 and 7, would you read? Sila'y dumudukot ng maraming ginto at supot at nagtitimbang ng pilak sa timbangan, nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Oo, sila'y nagpapatira pa at nagsisisamba, ipinapasan nila iyon at sa balikat, dinadala nila iyon, inilalagay nila iyon sa kanyang lugar at iyon ay nakatayo roon. So here is here is a tree. Ito po yung puno. They make their idol, their God, Sila po'y gumagawa ng kanilang Diyos-Diyosan. but it doesn't have a life. Ngunit wala po itong buhay. That's why it cannot move. Kaya hindi po ito nakakagalaw. So people make it and people carry it, Kaya ginagawa po ito ng mga tao at kanila po yung pinapasan. and what if there is a fire? Ngunit paano po kapag meron pong sunog? Then it cannot save people. Hindi po ito makakapagligtas ng tao. People have to save this idol. Yung tao po yung magliligtas sa Diyos-Diyosan So na to. they have to carry again their God. Kaya binibitbit po ulit nila yung kanilang Diyos. Save me, but they don't have any power to save people. Sinasabi nila, iligtas mo ko, ngunit wala po silang kakayahan na iligtas yung sino mang tao. So it's so funny. Kaya nakakatawa pong bagay ito. But people became that much foolish as much as they worship what they made. Ngunit yung tao po, napakahangal na po nila, kaya po kanilang sinasamba yung kanilang ginawa. So what we make cannot be our God. Kaya kung ano yung ating pong ginawa, ay hindi po natin maaaring maging Diyos. The Creator who made us will be our God. Yung lumalang na gumawa sa atin ay yung maaari po nating maging Diyos. Somebody says, my parents made me. Sabi ng iba, yung nanay at tatay ko yung gumawa sa akin. What do you think? Ano po sa tingin nyo? The father and mother made me. Yung nanay at tatay po ba yung gumawa sa inyo? If they just by the God's law, my father and mother gave birth to me and love me and care me. Sa pamamagitan lamang po ng kautusan ng Diyos, yung nanay at tatay ko yung nag-alaga sa akin at gumawa sa akin. But they didn't make me. Ngunit hindi po nila ako ginawa. If they can make me, when they make a baby, they can discuss Dahil how to make. Kung sila po yung gumawa sa bata, maaari po silang mag-usap kung ano po yung gagawin nila. Honey, this time, you want a girl or a boy? Honey, anong gusto mo ngayon? Lalaki o babae? We already have a boy. Let's make a girl.
Meron na tayong lalaki, gumawa naman tayo ng babae. And this time, I like to give the 2 eyes more. At ngayon, gusto ko dagdagan yung mata niyang dalawa pa. Just for the case, the stone comes from the backside. Na kung sakali lang na merong bato na tatama sa kanyang likod. So I like to attach 2 eyes to the back more. Kaya gusto kong lagyan ng dalawa pang mata yung kanyang likod. Then the mother said, that's a good idea. You are so brilliant. At sasabihin ng isa, ay, napakaganda yung bagay na yan. For me, I like to give the 2 hands more. Sa akin, dadagdagan ko ng dalawa pang kamay. That's a good idea. Let's Napakagandang make 1 ideya. more head. At gumawa pa tayo ng isa pang ulo So they can talk together and they don't feel lonely. upang makapag-usap po sila at hindi po nila maramdaman na mag-isa sila. If they can make a baby, they can discuss and make a plan. Kung kaya po nilang gumawa ng bata, maaari po silang mag-usap at gumawa ng plano. But until they check, they don't even know this is a boy or a girl. Dahil di ba kahit nung hanggang sa suriin po nila, hindi po nila alam kung lalaki ba o Bible babae. surely says God made us. Yung Biblia po, siguradong sinabi na yung Diyos ang gumawa sa atin. That's why only God is our God. Kaya nga po yung Diyos lamang yung ating Diyos. But Romans chapter 1, Ngunit sa Roma po, Kapitulo 1, let's go back to Romans chapter 1, verse 26. But they worship the fake God, idols. sa verse 26 po, yung mga tao, Not verse 26. The people, instead of finding true God, they worship idols. yung mga tao po, imbes na hanapin yung tunay na Diyos, kanila pong sinasamba yung mga Diyos-Diyosan. And instead of returning God, they commit a sin again and again. At imbes na bumalik po sila sa Diyos, sila po ay patuloy lamang na nagkakasala. And when they follow the desire, the pleasure from the sexual sin, they even commit a homosexual sin. At kapag sinunod po nila yung kasayahan ng laman, nakakagawa po sila ng kasalanan na sexual. So verse 26 and 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas at gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ang likas na pagkipagtalik sa mga babae ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa, gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Natural use which God already made is man and woman to man. Yung likas na bagay po na ginawa ng Diyos, yung babae para sa lalaki at yung lalaki para sa babae. But the verse 27 says, they burn in their lust for one another. Sa verse 27 po ang sabi, na ang kanilang pagnanasa ay nag-alab sa kanila na lalaki sa kapwa lalaki. No. Burn in their lust for one another. Nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. So, they desire more pleasure from sexual sin. Kaya nagnais pa sila ng higit na pagnanasa sa sexual. That's why man with a man and woman with a woman. Kaya nga po, lalaki sa kapwa lalaki at babae kapwa sa babae. In these days, that's the trend. Homosexual sin. Sa panahon po natin, ito po yung uso, yung homosexual na kasalanan. And in the media, they really encourage the gay, lesbian, tomboy, what else? Bakla. They really encourage. They one of the another gender. Sa media po, kanila pong sinasabi na yung mga bakla, yung mga tomboy, ay isa rin po, kabilang rin po sila sa mga gender. Some people say, I was born in the man's body, but inside, I'm a girl. Sinasabi ng iba na isinilang ako sa katawan ng lalaki, ngunit sa loob ko'y babae. I was born in the woman's body, but actually, I'm a man. Ipinanganak ako sa katawan ng babae, ngunit sa katotoo, ako'y lalaki. No. Hindi po. Bible clearly says God created only man and woman. Siguradong sinabi po ng Biblia na ginawa ng Diyos ang lalaki at babae Let's lamang. look at the Genesis chapter 1, Tignan po natin sa Genesis chapter 1, verse 27. verse 27 po. God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them.
Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanilang nilalang na lalaki at babae. Male and female. Lala- Only one of two. Lalaki at babae lamang po. There is no middle or no other gender. Wala pong sa gitna o yung higit pang gender. I study about this the gender disorder, Kaya pinag-aralan ko po gender confusion. yung pagkalito sa kasarian. It's not the nature from the birth, Hindi po ito likas nung sinilang sila. but there are many reasons people are confused of their gender. Ngunit napakarami pong dahilan kung bakit na yung mga tao ay nalilito sa kanilang kasarian. But one thing clear is not the nature. Ngunit isa pong malinaw na bagay, hindi po ito likas. But when they are born, the environment or the attitude of the parents or some difficulties, they got the trauma. Ngunit ayon po sa kanilang paligiran, ayon po sa ugali ng magulang, ayon po sa kanilang kahirapan, nagkakaroon po sila ng trauma. Or through the accident, they get the trauma. O kaya sa pamamagitan po ng aksidente, nagkakaroon po sila ng trauma. Or because of the so many difficulties, they want to change all these things. O kaya dahil po sa napakarami po nilang kahirapan, gusto po nila na baguhin na lahat ng bagay. So one of the reason is, if they change their gender, some people think they become special. Yung ibang tao po, iniisip nila na kapag nagsagawa sila ng bagong kasarian, iniisip nila sila ay espesyal. But it's not the way to become special. Ngunit hindi po ito yung paraan upang maging espesyal. So, no matter what kind of life we live before we get salvation, when we get salvation, we are new creatures and we start a new life. Kaya, ngunit anumang buhay yung ating isinasabuhay nung bago tayo maligtas, pagkatapos po ng kaligtasan, mamumuhay na po tayo sa bagong buhay. So, no matter what we were before, when we get salvation, we have to decide to stop this kind of sin. Kaya kung ano man po tayo noon, nung tayo po'y naligtas, dapat po tayong magpasya na tigilan yung ating kasalanan. The people follow this way. That's why they cannot get salvation and they don't seek for God. Sinusunod po ng mga tao yung ganitong daan, kaya hindi po sila naliligtas at hindi po nila hinahanap yung Diyos. But some people who really desire to find the true salvation, even though they live the different life, they can get salvation. Ngunit yung ibang tao po na dahil meron po silang pagnanais na makita o makilala yung tunay na Diyos at tunay na kaligtasan, kahit po namuhay sila ng ibang buhay, nakakatagpo po sila ng kaligtasan. And once we get salvation, we must not go back to our previous life. At pagkatapos po ng kaligtasan, hindi na po dapat tayo bumalik pa sa dati nating buhay. We have to determine our heart firmly to follow the God's way. Kailangan po nating magpasya sa ating puso ng malinaw na sundin po yung paraan ng Diyos. So no matter who we are, we can get salvation by faith. Kaya kahit sino man po tayo, maaari po tayong maligtas sa pamagitan ng pananampalataya. So let's go back to Romans chapter 1, Balikan po natin sa Roma Kapitulo 1, verse 17. versikulo 17 po. In it means gospel. In the gospel, the righteousness of God is revealed. The verse 17. Yung Romans chapter 1, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. So in the gospel, the righteousness of God is revealed. Sa Ebanghelyo po, yung katwiran ng Diyos ay nahayag. The Martin Luther, he was a priest in the Roman Catholic Church. Si Martin Luther po, dati po siyang pare sa Katoliko po. So he already knew he is a terrible sinner. Alam niya na po, siya po isang terribleng makasalanan. But he couldn't find the way to be forgiven before God. Ngunit wala po siya mahanap na paraan upang mapatawad po sa harapan ng That's Diyos. why he abused himself. Kaya kanya pong inaabuso yung kanyang sarili. He worked by knees. Siya po'y naglalakad gamit yung tuhod. But when he worked on the stairs with the knees, he realized that it's not the way.
Ngunit nung umakyat po siya sa hagdan gamit yung kanyang tuhod, naunawaan niya na hindi ito yung paraan. He already learned about this verse, and that time he went back to the Bible and read and read. Nung naunawaan niya po yung bersikulo na ito, nung panahon po na yon, siya po'y bumalik sa Biblia at nagbasa ng nagbasa. And finally he realized people cannot get salvation by their own work, but by the faith. At kanya pong naunawaan na yung mga tao ay hindi maliligtas sa pamagitan ng kanilang mga gawa, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. So in this verse, there is the righteousness of God. Kaya sa bersikulo po na ito, nandito yung katwiran ng Diyos. Actually, there are two kinds of righteousness. Sa katunayan po, may dalawa pong uri ng katwiran. Righteousness of man and righteousness of God. Katwiran ng tao at katwiran ng Diyos. Righteousness of man is what we are doing in order to go to heaven. Yung katwiran po ng tao ay yung ano man yung bagay na ginagawa natin upang makatagpo yung Diyos. And righteousness of God is what God did to save us. At yung katwiran naman po ng Diyos ay yung ginawa ng Diyos upang iligtas tayo. So some people try to go to heaven by their own righteousness. Yung ibang tao po, sinusubukan po nilang pumunta sa langit sa pamamagitan ng kanilang sariling katwiran. Every Sunday, I always attend the church. Kada linggo pupunta ako ng church. I offer so much money. Magbibigay ako ng maraming pera. I'm a good person. I always help others. Mabuti akong tao, lagi kong tinutulungan yung ibang tao. Through their righteousnesses, they try to go to heaven. Kaya sa pamamagitan po ng kanilang mga katwiran, sinusubukan po nilang makapunta sa langit. That's why they cannot realize what God did for them. Kaya nga po hindi nila maunawaan kung ano ba yung ginawa ng Diyos sa kanila. They don't know the God's righteousness. Hindi po nila alam yung katwiran ng Diyos. What did the God already took away all our sin and paid the penalty of all our sins. Inalis na po ng Diyos yung lahat ng ating kasalanan at binayaran yung lahat ng kabayaran ng ating kasalanan. And now we don't need to do anything At ngayon, wala na tayong dapat pang gawin. because God already paid all the penalty of our sins forever. Dahil binayaran na po ng Diyos yung lahat ng kabayaran ng ating kasalanan magpasawalang hanggan. So when we believe this, because of this faith, we get salvation and go to heaven. Kaya kung mananampalataya sa bagay na to, yung pananampalataya po na ito, yung paraan para makapunta po tayo sa langit. Let's look at the Romans chapter 10 verse 3. Tignan po natin sa Roma, Kapitulo 10, The verse 2 first. versikulo 2. Romans chapter 10 verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Yes. They have a zeal for God. Israel people have a zeal for God. Sila po'y may sigasig sa Diyos, yung mga Israelita po may sigasig sa Diyos. So they try to go to heaven by their own righteousness. Sinusubukan po nila na makapunta sa langit sa pamamagitan po ng kanilang katwiran. That's why they don't have a knowledge of the salvation. Kaya wala po silang kaalaman tungkol sa kaligtasan. The verse 3, let's read it together. 3, 2, 1. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Yes. In order to seek their own righteousness, they ignore the God's righteousness. Upang kanila pong matagpuan yung kanilang sariling katwiran, kanila pong tinanggihan yung katwiran ng Diyos. Even these days, people try to go to heaven by attending the church and good deeds and offering. Kahit po sa panahon po natin, yung mga tao po, sinusubukan po nila na makapunta sa langit sa pamamagitan ng pagpupunta sa church, sa pagiging mabuti, at sa mga ikapo. And God will say, you don't need to do anything. At sasabihin ng Diyos, wala na dapat kayong gawin. I already paid the penalty of your sin and you are already forgiven by the blood of Jesus Christ. Binayaran ko na lahat ng inyong kasalanan at pinatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Yesu So Kristo. many people say, shut up, God. Ngunit maraming tao nagsasabi, I'm manahimik ka o busy to Diyos. do something in order to go to heaven. Abala ako na gawin yung mga bagay upang makarating ako sa langit. They are spiritual blind and the mute. Sila po'y espiritual na bingi at Deaf, ipe. deaf. Bingi. They are spiritual, deaf, and blind. Kaya sila po ay espiritual na bingi at bulag. That's why they cannot find the way to get salvation. Kaya hindi po nila mahanap yung paraan upang maligtas. So let's go back to Romans chapter 1. Balikan po natin sa Roma, Kapitulo 1. So in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. The first pananampalataya is the faith
to get salvation. Yung unang pananampalataya po ay yung pananampalataya upang maligtas. And the second faith is after we get salvation, we still need the faith. At yung ikalawang pananampalataya po, na pagkatapos ng kaligtasan, kailangan pa rin po natin ng pananampalataya. So when we get salvation by faith. Tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And after we get salvation, we live with the faith. At pagkatapos po ng kaligtasan, mabubuhay po tayo sa pananampalataya. That's why the next part, as it is written, the just shall live by faith. Kaya sa susunod na parte po, gaya ng susulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So we have so many examples who live with the faith in the Bible. At meron po tayong napakaraming halimbawa na mga taong nabuhay ayon sa pananampalataya. We don't have the enough time. We'll just check the few example. Wala na po tayong sapat na oras. Titignan na lamang po natin yung ibang halimbawa. Genesis chapter 12, Genesis po, chapter 12, verse 1. verse 1 po. God called Abraham to Tinaw- the land of Canaan. Tinawag po ng Diyos si Abraham sa lupain ng Kanaan. But at the time, God said, "Get out of your country, from your family, and from your father's house, and to a land that I will show you." At sabi ng Diyos, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. I'll show you the land. Ituturo ko sa iyo yung lupain. It means the Abraham didn't see the land of Canaan yet. Ibig sabihin po, si Abraham po, hindi pa po niya nakikita yung lupain ng Kanaan. But even though he didn't see at all, he just believed the God's word. That's why he got out of his country. Ngunit kahit hindi niya pa po ito nakikita, siya lamang po ay naniniwala sa sinabi ng Diyos at umalis po siya sa kanyang mga kamag-anak. And finally, he stayed in the land of Canaan. Sa kahuli-hulihan po, siya po ay nanatili sa lupain ng Kanaan. But, our faith always is not always good. Ngunit alam niyo po, di ba, yung pananampalataya natin, hindi po ito laging mabuti. Sometimes it's good, sometimes it's weak. Minsan mabuti, minsan mahina. So even though he has a faith, his faith get weak. Kaya kahit meron po siyang pananampalataya, yung pananampalataya niya ay nanghina. So verse 9, Abraham journeyed and going on still toward the south. Si Abraham ay patuloy na naglakbay hanggang sa Negev. And when he faced on the famine, he went down to the Egypt. At nung nakatagpo po siya ng taggutom, siya po pumunta sa Ehipto. The verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagkagutom sa lupain, kaya't bumaba si Abraham sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang taggutom sa lupain. So his faith is getting weaker and weaker, and finally he went to Egypt to avoid the famine. Yung pananampalataya po niya ay nanghinaan na nanghina, kaya upang maiwasan yung taggutom, siya po pumunta sa Ehipto. But in Genesis chapter 13, he went back to land of Canaan. Ngunit sa Genesis chapter 13 po, bumalik na po siya sa lupain ng Kanaan. And at the time, he said, verse 9, chapter 13, verse 9, At sabi po niya sa chapter 13 verse 9, when the Abraham Lord, when they decide the land, the Abraham didn't care the land. nung magpapasya na po silang maghiwalay sa lupain, si Abraham po ay wala na pong pakialam sa lupain. So he said, if you take the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Kaya sabi niya, kung kukunin mo ang kaliwa, ako'y pupunta sa kanan, at kung kukunin mo yung kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. It means, I don't care any land. Ibig sabihin, wala akong pakialam kung anong lupain. As long as God is with me, even though I have no land, no problem. Hanggang yung Diyos ay kasama ko, kahit wala akong lupain, walang problema. Why his faith is recovered. Paano po na panauli yung kanyang pananampalataya? In chapter 13, his faith becomes strong. Sa chapter 13 po, yung pananampalataya ay naging malakas. What happened between Genesis chapter 12 and 13? Ano pong nangyari sa Genesis 12 at Genesis 13? When he went down to the Egypt, he experienced the God's help and guidance. Nung pumunta po siya sa lupain ng Ehipto, naranasan niya po yung tulong ng Diyos at gabay ng Diyos. In Egypt, he was so afraid. The people called to his wife Sarah, Sa Ehipto po, takot na takot siya na yung mga tao ay makita si Sarah and he is afraid the people will kill him. at natatakot siya na papatayin siya ng mga tao So doon. he said, "This is not my wife, my sister." Kaya ang sabi niya, hindi ko to asawa, ito'y kapatid kong babae. That's why the king
took her. Kaya nga po yung hari, kinuha siya. And the king rewarded the Abraham so many animals. At yung hari po, binigyan niya po si Abraham ng napakaraming hayop. The chapter 12, verse 15 and 16. Chapter 12, verse 15 to 16 po. Would you read? Nang makita siya ng mga pinuno ng paraon, siya'y kanilang pinuri kay paraon at dinala ang babae sa bahay ng paraon at pinagpakitaan niya ng magandang loob si Abram dahil kay Sarai at nagkaroon si Abram ng mga tupa, baka, lalaking asno, aliping lalaki at alilang babae, babaeng asno at mga kamelyo. So when he went back with these many animals, they cried probably. Nung nagkaroon po siya ng mga ganito pong hayop, maaaring umiyak sila. Sheep, oxen, donkey, they cried. Ma, ma, Yung baka, lalaking asno, But it umiiyak po sounds sila. like, you sold your wife. Ngunit yung tunog nito, binenta mo yung asawa mo. You lost your wife. Nawala na yung asawa mo. You are coward. Isa kang hangal. So, probably he blamed himself. Maaari, kanya pong sinisi yung kanyang sarili. He lost his wife Nawala, because his faith was weak. nawala po yung asawa niya dahil mahina yung pananampalataya niya. But at that time, he experienced the God's protection and guidance. Ngunit sa panahon po na ito, naranasan po niya yung pagprotekta ng Diyos at paggabay sa kanya. The verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, pinahirapan ng Panginoon ang paraon at ang kanyang sambahayan ng malubhang salot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. Subalit. Subalit po, Even though the Abraham's faith was weak, but God helped him. kahit po mahina yung pananampalataya ni Abram, yung Diyos po, tinulungan siya. He brought to the flags. That's why the Pharaoh, king of Egypt, got surprised and sent the Sarah to Abraham. Nagpadala po yung Diyos ng salot sa Ehipto, kaya nga po yung parao ay ibinigay si Sarah kay Abram. So when he experienced the God's help, his faith become strong again. Nung maranasan niya po yung tulong ng Diyos, yung pananampalataya ay naging malakas. So when we get salvation, even after we get salvation, we have to live with the faith. Kahit po nung pagkatapos ng kaligtasan, dapat po tayo mamuhay sa pananampalataya. Sometimes we are afraid. Minsan takot tayo. Sometimes we faced on the many difficulties. Minsan umaharap tayo sa maraming kahirapan. But even that time, God is with us and protecting us. Subalit kahit sa panahon po na yun, yung Diyos ay kasama natin at pinoprotektahan tayo. That's why the land and animals are not important. Whether God is with us or not, that is important. Kahit yung lupain o yung hayop ay hindi mahalaga, hanggat ang Diyos ay kasama natin, yun po yung napakahalaga. Tama po ba? Let's look at the 1 Kings, Tignan po natin sa unang hari, chapter 19. Kapitulo 19. 1 Kings, chapter 19, verse 3. Verse 3 po. Here is Eliah. Nandito po si Elias. His wish is to return the Israel people to God. Yung kahilingan po niya ay manumbalik yung mga Israelita sa Diyos. But no matter what he did, nobody returned. Ngunit kahit ano man po yung gawin niya, wala pong bumabalik. So 1 Kings chapter 19, verse 3, that's why when he saw this circumstance, this situation, he was so down and depressed. Kaya nga po, nung nakita niya po yung sitwasyon na yun, siya po ay nanlumo at nanlupaypay. That's why he wanted to die. Kaya ginusto niya na lamang pong mamatay. He wanted to finish it, end up his ministry. Gusto niya na po na matapos yung kanyang ministeryo. So verse 4, he said like this. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit siya'y naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at umupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamatay na nagsasabi, sapat na ngayon o Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. One of the reasons why he became depressed is because he compared himself with his the former prophets, his fathers, ancestors. Yung isa pong dahilan kung bakit po siya nanlupaypay, dahil kinumpara po niya yung kanyang buhay sa mga ninuno niya. So he remembered Abraham faith and the Isaac, Jacob, their faiths are so great but not me. Naalala po niya na yung pananampalataya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ay napakabuti, ako hindi.
Then how can I bear this all the ministry? Ngayon, paano ko bubuhatin yung lahat ng ministeryo na to? I'm not better than my fathers. Hindi ako higit na mabuti sa mga ninuno So ko. it's enough. Just take my life. Kaya sapat na. Kunin mo na yung buhay ko. Why? One of the reason why we become depressed is because we compare with others. Yung isang malaking dahilan kung bakit tayo nanlulumo, dahil kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. When you look at the asset, social media, Kapag tumitingin kayo sa social media, in the social media, everyone is rich and happy and luxury and fancy. sa social media po, yung lahat ng tao doon ay mayaman, masaya, maraming alahas, at napakaganda ng mga kasuotan. Then, whenever we look at that and look at us, oh, pangit and the poor and weak. What is my life? Kaya kapag tinignan po natin yon at titignan yung ating sarili, sasabihin natin, pangit, mahirap, anong buhay to? Even in the church, if we compare with other brethren, we easily become depressed. Kahit po sa church, kapag kinukumpara po natin yung sarili natin sa ibang kapatid, manlulumo po tayo. That brother know the Bible so well, and he evangelized so many people. Yung brother na yun, alam niya yung Biblia at nakapag-evangelize na siya ng maraming tao. And it looks like a pastor like him, At mukhang gusto siya ni pastor. but not me. Ngunit hindi ako. Please don't misunderstand. Pakiusap po, wag niyo po I love mamali yung pag-unawa. Well, anyway, when we compare ourselves with others, we easily become depressed. Gayun pa man, kapag po kinukumpara natin yung sarili natin sa iba, maaari po tayo manlumo. Because even though there are the people that we are better than them, there must be another people who are better than me. Kaya kahit po may mga tao na mas magaling tayo, meron pa rin po mga tao na mas magaling sila. So don't compare with others. Kaya wag niyo pong ikumpara yung sarili niyo sa iba. You are already precious before God. Ikaw po mismo ay napakahalaga sa Diyos. If we do our best in our position, God will accept our work so joyfully. Kung gagawin po natin yung lahat ng ating mga kaya sa ating posisyon, tatanggapin po yun ng Diyos ng may kagalakan. Let's look at the Isaiah chapter 49. Tignan po natin sa Isaias Kapitulo 49. Isaiah chapter 49. Verse 5. Verse 5 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ngayon sinabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa sinapupunan upang maging kanyang lingkod, upang ibalik uli ang Jacob sa kanya at ang Israel ay matipon sa kanya, sapagkat sa mga mata ng Panginoon ako'y pinararangalan at ang aking Diyos ay aking kalakasan. Not in the eyes of the world, but in the eyes of the Lord, we are so glorious, we are so precious. Hindi po sa mata ng mundo, kundi sa mata po ng Diyos tayo po'y pinarangalan. I like to introduce one book, You Are Special. May isang aklat po dito, yung title po, Ikaw ay Mahalaga. So in this village, they are called the Wemmix, Sa nayon po na ito, tinatawag po nila si Wemix. and depending on their work, people attach the star or the gray dot. Ayon po sa kanilang mga gawa, yung mga tao po ay naglalagay ng mga star. So if their skin is very smooth and fancy, people put the stars. Kaya kung yung balat nila ay napakaganda, nilalagyan po yun ng star. If they are ugly, people put the gray dot. Ngunit kung yung tao ay pangit, yung naglalagay po sila ng itim. And here is the Punchinello. His name is Punchinello, At nandito po si Punchinello, and he's not talented. at hindi po siya And talentado. his skin is rough and he's pangit. At yung balat niya ay magaspang at pangit po siya. So he really want the gold in his body. Ninanais niya po yung gintong The stars, between, yung, stars in his body. ninanais niya po yung between sa kanyang katawan. Whenever he tried, he fall.
Ngunit kahit ano naman pong sikap niya, nagbibigo po siya. That's why the people attached only the gray dots. Kaya yung mga tao po, nilalagyan lamang po siya ng itim na tuldok. So they said, you don't deserve the stars Sabi nila na hindi ka pwedeng magkaroon ng star. because you are pangit and you are not talented. Dahil pangit ka at wala kang talento. And he also admit, I'm not a good wooden person. At sinasabi niya rin po na hindi ako mabuting kahoy. But one day, he met her name is Lucia. Ngunit isang araw, nakita niya po si Lucia. She's so different. Siya po ay kakaiba. She doesn't have any stars and any gray dots. Wala po siyang mga bituin at yung mga tuldok. So he asked, the Punchinello asked, why you don't have any stars and the gray dots? Kaya tinanong po ni Punchinello si Lucia, bakit wala kang star at itim na tuldok? Even though other people try to attach it, you are pangit and the gray dots, it fall down. Kahit na nilalagyan ka ng mga tao ng tuldok na ikaw ay pangit, ngunit nalalaglag lang ito. Then she said, because it's the way I want to be. Dahil ito yung gusto kong maging ako. I don't want anyone's mark. Ayoko ng tanda ng iba. Then the Punchinello asked, how? Tinanong siya ni Punchinello kung paano. Lucia said, every day I go to see Ellie. Sinabi po ni Lucia na araw-araw pumupunta ako kay Ellie. Actually, Ellie is the wood carver. Si Ellie po ay yung Carpenter. Wood carver. gumagawa po ng mga kahoy. Oh, so the wood carver, I sit in the wood shop, workshop with him. Kaya si Ellie po ay umuupo siya kasama si Lucia po umuupo siya kasama si Ellie sa workshop. So the Lucia encouraged the Punchinello to see the Ellie. Kaya hinikayat po ni Lucia si Punchinello na pumunta kay Ellie. And Punchinello really worried. He will like me? He want to see me? At si Punchinello po ay higit na nag-alala na magugustuhan niya kaya ako, gusto niya kaya ako makita. But even though he's so shy, he visited the house of the wood carver. Ngunit kahit po na nahihiya siya, bumisita po siya sa bahay ni Ellie. And he was so scared. At takot na takot po siya. But when he entered, the wood carver said, Punchinello? At noong pumasok po siya, sabi po ni Ellie, Punchinello? Are you Punchinello? Ikaw ba si Punchinello? The Punchinello said, do you know my name? At sabi ni Punchinello, alam mo yung pangalan ko? He said, yes, because I made you. Sabi niya, oo, kasi ako yung gumawa sa'yo. Of course, I made you. Oo, ako yung gumawa sa'yo. Then he mentioned about the dots, many dots in his body. At sinabi niya rin yung tungkol sa mga itim na tuldok sa kanyang katawan. Oh, you have many dots. Marami kang tuldok. Then the Punchinello tried to excuse. At gustong magbigay ng dahilan ni Punchinello. I tried to show my talent, but I always fail. Sinubukan kong ipakita yung talento ko, ngunit nabibigo ako. But the wood carver says, I don't care. Ngunit sabi ng wood carver, wala akong pakialam. I don't care what the other will make sings. Wala akong pakialam kung ano man yung tingin ng iba sa'yo. You don't have to depend yourself to me. Hindi ka dapat dumepende sa akin. Then he said, you are so special Sabi niya, ikaw ay mahalaga. because I made you. Dahil ako yung gumawa sa'yo. He said, I never make a mistake. Sabi niya, hindi ako gumagawa ng pagkakamali. So if I make you like this, there must be reason I make you. Kaya kung ginawa kita ng ganyan, merong dahilan bakit kita ginawa ng And ganyan. Punchinello said, me? I'm special? Why? At sabi ni Punchinello, ako mahalaga. I Bakit? cannot walk fast, I cannot jump. Hindi ako makalakad ng mabilis, hindi ako makatalon. But he says, because you are so special, because you are mine and I make you. Ngunit sabi ni Ellie, ikaw ay mahalaga dahil akin ka at ako yung gumawa sa'yo. So the wood carver says, I hope that you come to me and see me every day. Kaya- Then I'll tell you how much you are special and how much I love you. Kaya sabi ng woodcarver na, sana araw-araw pumunta ka sa akin upang sabihin ko sa'yo gaano ka kahalaga at gaano kita kamahal. What other people think about you is not important. Kung ano man yung iniisip ng ibang tao sa'yo, hindi yun mahalaga. He said, what I
what I think, how I think is important. Sabi niya na kung paano kita tinitignan, yun yung mahalaga. At the time, the one gray dot dropped. Yung panahon na yon, yung tuldok ay nalaglag. So the wood cover says that kind of things, the stickers, will be attached when you care, when you consider it important. At sabi ng wood carver na yung mga bagay na yan ay didikit sa'yo kapag inaalala mo yung mga bagay. But if you care the what I think, that the stickers from the other wooden people will not be attached to you. Ngunit kung iisipin mo ng mahalaga yung iniisip ko, yung mga sticker na dinikit ng iba sa'yo ay malalaglag. So, when I read this story long time ago, it really touched my heart. Kaya nung nabasa ko po yung istorya na ito dati, hinini po nito yung puso ko. No matter what whether we are weak or poor, it doesn't matter. God, in the eyes of God, we are already precious. Kaya mahina man tayo o mahirap, wala po yung kwenta, para po sa Diyos, tayo'y pinarangalan. That's why if we do our best in our position, God will be so joyful. Kaya kung gagawin po natin ng higit ng ating mga kaya sa ating posisyon, yung Diyos po'y magagalak. Let's look at the Haggai. Tingnan po natin sa Haggai. Haggai chapter 2. Haggai po, Kapitulo 2. The Israel people returned to Jerusalem from the Babylon exile. Yung mga Israelita po dito ay bumalik na po sa Jerusalem mula po sa pagkabihag sa Babylonia. But when they built up the temple, they stopped for 16 years because of the many reasons. Ngunit nung ginagawa na po nila yung templo, sila po'y natigil sa loob ng 16 years dahil sa mga dahilan. So they are so disappointed. Sila po ay higit na nismaya. But at that time, the prophet Haggai really encouraged them to start the build of the temple again. Ngunit nung panahon po na yon, si Propeta Haggai ay hinikayat sila na gawin ulit yung templo. So finally, they finished the work of temple. Sa kahuli-hulian po na isagawa na po nila yung templo. But it looks pangit, Ngunit mukha itong pangit, very small and very weak. mahina at maliit. When they compare their work, their temple with the temple of Solomon, it looks nothing. Nung kinumpara po nila yung kanilang templo sa templo ni Solomon, mukha itong walang kwenta. But God says, do you think it's nothing? No, it's not. It's so precious. Ngunit sabi ng Diyos na, iniisip mo ba na walang kwenta ito? Mali, ito ay napakahalaga. So verse 3, would you read? Sino ang naiwan sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian? Ano ito ngayon sa tingin ninyo? Hindi ba walang kabuluhan sa inyong paningin? Is this not in your eyes as a nothing? Ano ito ngayon sa tingin ninyo? And verse 4, let's read it together. 3, 2, 1. Gayon may magpalakas ka ngayon, o Zerubbabel, sabi ng Panginoon, at magpalakas ka, o Josue, na anak ni Jehozadak, na pinakapunong pari, lakasan ninyo ang inyong loob, kayong sambahayan sa lupain, sabi ng Panginoon, kayo'y magsigawa sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Be strong, Zerubbabel. Be strong, Joshua. Magpakalakas ka, Zerubbabel, magpalakas ka, Josue. I already accept your sacrifice. Akin nang tinanggap yung inyong mga sakripisyo. I'm so joyful of your work. Nagagalak ako sa inyong mga gawa. So don't consider what other people think about this temple. Kaya wag nyo nang isipin kung ano man yung iisipin ng iba tungkol sa templo na to. It's not nothing. Hindi po yun mahalaga. So in our Christian life, even though we work for the Lord, sometimes we are disappointed. Kaya sa ating buhay Kristiyano, kahit na gumagawa tayo para sa Diyos, minsan nadidismaya tayo. Lord, nobody gets salvation through me. Panginoon, wala pong naliligtas sa pamamagitan ko. And my work looks like a nothing. At yung mga gawa ko mukhang walang kwenta. But in the eyes of God, we are precious, and no matter what we do, are precious. Kaya ngunit sa paningin po ng Diyos tayo pinarangalan at yung anuman po yung mga ginagawa natin ay marangal. That's why we can just do our best in our situation. Kaya nga po, gawin lamang po natin yung lahat ng ating mga kaya sa ating posisyon. Let's go back to Romans chapter 1. Balikan po natin sa Roma Kapitulo 1. That's why we have to live with the faith. Kaya nga po, dapat tayong mabuhay sa pananampalataya. So from faith to faith, through the faith we get salvation, through the faith we are living in our life. Sa pananampalataya,
Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo maliligtas at mabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. That's why Apostle Paul really desire to share this message, this gospel, to everyone. Kaya nga po, higit na ninanais po ni Apostol Pablo na ibahagi yung mensahe na ito sa iba. Chapter 1, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. I heard from one sister. Narinig ko to sa isang sister. She's selling the insurance. Nagbebenta siya ng insurance. And she said, whenever I explain the insurance, I'm very shy. Sabi niya, sa tuwing pinapaliwanag ko yung insurance, siyang hiya ako. Because I'm not sure whether this insurance is good for them. Dahil hindi ko sigurado kung insurance na to ay mabuti para sa kanila. But because of this is my job, I explain and try to sell. Ngunit dahil ito yung trabaho ko, aking pinapaliwanag at ibinibenta. But when she invite the people to Bible seminar, she said she's not shy. Ngunit nung nag-iimbita siya ng mga tao para sa Bible seminar, sabi niya, hindi siya nahihiya. Because gospel is very sure the good message to save lost souls. Dahil yung ebanghelyo ay tunay na siguradong magandang mensahe para sa mga naliligaw na kaluluwa. So Apostle Paul said, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Kaya sabi ni Apostol Pablo na sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo ni Kristo. Because there is the power of God. Dahil meron pong kapangyarihan dito ng Diyos. Through the gospel, people can get salvation. Sa pamamagitan po ng ebanghelyo, yung tao ay maaaring maligtas. Through the gospel, people are changing. Sa pamamagitan ng ebanghelyo, yung mga tao ay nababago. Then why we need to be shamed? Ngayon, ano yung nakakahiya doon? We should be bold whenever we invite the people. Kaya dapat matapang tayo sa tuwing iniimbitahan natin yung mga tao. So, the last verse, the verse 14, Verse 14 po. basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga barbaro, sa mga runong at gayon din sa mga mangmang. Yes, Apostle Paul says, I'm a debtor. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y may pananagutan. What does it mean? Debtor. Ano po ibig sabihin ng may He pananagutan? has a maraming utang. Marami po siyang utang. Spiritual utang. Spiritual na utang. Because through the sacrifice of Jesus, He was forgiven. Dahil sa pamamagitan po ng sakripisyo na Jesus, siya po'y napatawad. And in order for him to get salvation, many Christians were sacrificing. At upang siya po ay maligtas, marami po mga Kristiyano yung nagsakripisyo. That's why when he gets salvation, he realized he is a debtor. Kaya nung naligtas po siya, naunawaan niya na siya ay may pananagutan. Because of so many Christians sacrifice, we also got salvation. Dahil din po sa maraming mga sakripisyo ng mga Kristiyano, tayo naligtas. What if they don't pray for us? Paano kung hindi nila tayo pinanalangin? What if they don't kept the gospel through their life? Paano kung hindi nila pinanatili yung ebanghelyo sa kanilang buhay? We cannot get salvation. Hindi po tayo So maliligtas. we are also debtor. Kaya tayo rin po ay may pananagutan. Now, it's our turn to preach the gospel. Ngayon, tayo naman yung magbabahagi ng ebanghelyo. So, today, from tomorrow, we start the Cell Group Bible Seminar. Mula po bukas, magsisimula po yung Cell Group Bible Seminar. That's the great chance to pay our utang. Ito po yung mabuting pagkakataon na bayaran yung ating utang. Tama po ba? So, let's invite more people and don't be ashamed. At mag-imbita po tayo ng maraming tao at wag po kayong mahiya. When we deliver the good news, we are so bold and we are so happy. Kapag sa nagpagbabalita po natin ng mabuting balita, dapat masaya tayo at matapang. Come and listen, then you will find the true salvation. Sumama ka at makinig at makikita mo yung tunay na kaligtasan. So today we learn the Romans chapter 1. Ngayong araw po, napag-aralan natin yung Roma Kapitulo 1. People became evil, Yung even mga- though God prepared so many ways to find the God. Yung mga tao po ay naging masama kahit na yung Diyos ay naghanda na ng mga maraming paraan upang mahanap yung tunay na But Diyos. through the faith, people can get salvation. Ngunit sa pamagitan po ng pananampalataya, yung mga tao ay maaaring maligtas. And even after getting salvation, we have to live with the faith. At kahit po pagkatapos ng kaligtasan, dapat tayo mamuhay sa And pananampalataya. now our work is to deliver this message to others. Ngayon, yung ating pong gawain ay ibahagi yung mensahe na to sa iba. So in the rest of our life, we really hope we save more lost souls. Kaya sa natitira po nating buhay, umasa po tayo na magligtas pa ng maraming kaluluwa. Tama po ba?
Tama po ba? Opo. Let's pray together. Manalangin po tayo.